Tuluyan ang sinampahan ng kasong plunder at 3 counts ng paglabag sa Presidential Decree 46 si Senador Dante Marcoleta ng Ombudsman yan sa Anti-Graft Court o Sandigan Bayan. Samantala, lumalabas naman sa record ng 7th Division ng Sandigan Bayan na may precautionary hold departure order na ang mambabatas noong pang 26 ng buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Kunin natin ang update yan sa Ombudsman o sa Sandigan Bayan mula kay TJ Mendoza. TJ. Alex, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang inalalabas na arrest warrant laban kay Senator Dante Marcoleta kasunod ng tangka ng Office of the Ombudsman na itago yung pagka-file o yung pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dito sa Anti-Graft Court. Sa kabila ng 3 araw na pagkondena ng iba't ibang grupo na nagkilos protesta sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio, kaugnay sa napipintong pag-aresto kay Senador Dante Marcoleta. Tinuloy pa rin ng Office of the Ombudsman na kasuhan ng senador sa Sandigan Bayan alas 10 kaninang umaga. 4 na kaso ang isinampalaban sa senador, kasong plunder o pandarambong na non-bailable at 3 counts ng paglabag sa Presidential Decree 46 o ang kasong nagbabawal sa mga public officials na tumanggap ng anumang regalo mula sa pribadong individual. Naging mahigpit ang seguridad sa Anti-Graft Court at namataan rin ng mga kapulisan simula kaninang umaga. Nagugat ang mga reklamo sa pagtanggap ng senador ng 75 million pesos na halaga ng campaign donations pero hindi na ideklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE maging sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung kako? Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Sa pahayag, sinabi ng Ombudsman na pinahahalagahan nila ang katagang utang na loob na kagaya ng pahayag ni Marcoleta, lalo na raw bilang pasasalamat sa pamilya, sa mga kaibigan, pero wala raw itong lugar sa public office. Sa panahon raw na gagamitin ang katagang utang na loob sa pagpapaliwanag ng natanggap na 75 million pesos, tumitigil na raw ang utang na loob at lumalabag na raw ito sa mga umiiral na batas. Pero handang sumuko si Marcoleta at magpaaresto. Tanong nga ng senador at ang mga nagkilos protesta, bakit siya ang pinag-iinitan? Gayong lantaran ng nakawan sa gobyerno kagaya ng anomalya sa flood control scandal. Bukod kay Marcoleta, nasampahan rin ng kaso sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Hindi na rin papayagan sina Marcoleta, Defensor, Viray at Espiritu na makalabas ng bansa dahil sa precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan 7th Division noong May 26 laban sa kanila. Sinabi kasi ng Ombudsman sa kanilang ex-parte application for PHDO na may clear and substantial flight risk ang mga respondents. Mahalaga raw na manatili sa Pilipinas ang mga inirereklamo para masiguro ang kanilang presensya sa mga court proceedings. Sa pag-raffle ng kaso ng Anti-Graft Court, napunta sa 4th Division ang kaso ni Marcoleta at Defensor para sa paglabag sa PD 46. 6th Division sina Marcoleta at Espiritu at 1st Division kay Viray at Marcoleta. Alex, kanina sa pamamalagi natin
Sandigan Bayan, napansin natin na mas mahigpit yung security detail dito sa kabuuan ng compound. May nakita rin tayong police presence around the area, and up to this hour dito sa bago tayo tumayo ay nakita pa rin natin sila, pero hindi na natin alam kung ilan yung bilang nila at walang confirmation from their end kung ito ba yung request ng Sandigan Bayan o ito ay initiative ng pambansang pulisya. Yan muna ang latest mula rito sa Sandigan Bayan. Balik sa'yo, Alex. Okay, TJ, natanong nyo ba ang ombudsman kung paano nila nalaman itong pangalan ng 3 individual na nagbigay ng pera kay Senador Marcoleta? Di ba, kabanggit-banggit lamang ni Senador na ayaw niya ang pangalanan kung sino nagbigay sa kanya ng pera. Eh bakit alam ng ombudsman? Tama ka, Alex, hindi natin nasubukan matanong yan sa ombudsman. Kanina kasi ay sumubok tayong humingi ng pahayag sa kanila kaugnay nga dito sa pagsasampa ng kaso, na yung pagtangkang file ng patago na kaso dito kay Senator Rodante Marcoleta, pero hindi na sila nagpaunlak ng anumang interview. Pero nakita natin dun sa kanilang ex parte application ng PHDO na doon yun lumabas sa mga field investigators, at hindi naman natin kilala kung sino yung mga field investigators, kaya hindi rin natin matanong kung paano nila nalaman o paano na-disclose sa kanila yung mga pangalan ng mga contributors. Pero isa doon, maalala natin, natanong natin dati si dating Congressman Mike Defensor, at umamin mismo si Senator o si dating Congressman Defensor na isa siya doon sa mga nagbigay ng campaign donations kay Senator Rodante Marcoleta. Alex. Okay, so ang tanong ng taong bayan, ano mangyayari dahil nga pasado na ngayon na alas 6, sarado ng Sandigan Bayan siguro. So ano yan, sa Lunes didinggin ang isinampang kaso ng ombudsman, at ano ito? Paano bang sistema diyan, TJ? Tama ka, Alex, sa pagsisimula ng mga coverage natin dito, ang ating experience ay after 24 hours, yun yung pinakamabilis ay nakakapaglabas na ng arrest warrant. Pero kanina na-file yun ng alas 10, up to this day or up to this hour, wala pa yung arrest warrant. Hindi na yun sumasagot sa amin yung mga kinakausap nating clerk of court, or walang confirmation sa kanila. So ina-expect natin sa Lunes, malamang sa malamang ay pag-uusapan kung may probable cause pa to continue the release of an arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta, kasabay nga ng pagbubukas ng impeachment proceedings laban naman kay Vice President Sara Duterte. Alex. Okay, maraming salamat sa TJ Mendoza. Mata natin, dyan po sa Sandigan Bayan.